Okay, Comsec, maraming salamat po. Ako muna po ang kaya mo tatayo ba dito yan? hanggat wala po si Senator Bato. Kaya mo yan, Sir, kaya may mo mga yan. tanong lang po kami sa inyo. Una po, ang amin pong komite ay hindi po para ilagay sa paglilitis ang pulis. Hindi po kami po ay nandito para makapaggawa po tayo ng mga batas na hindi po na po magkakaroon ng mga ganitong usapin na may overkill o magtulungan po tayo. Opo, ang una ko pong tanong, sir, ang mas maganda po kung kayo ang makasagot. Sino po ang gumawa ng plano nung araw na yon? Sino po? Sino po ang commander ninyo na nagsabi po na kailangan naka-full battle gear po kayo? Yun lamang po. Itanong lang po yun, ha? Wala po akong pag-uwasga rito. Tanong lang po, tanong. Ano naman? Talaga po ba XO pa kayo na kayo ay naka-full battle gear? Kasi yun po ang sinasabi ng KOJC na dumatong daw po doon sa kanila na naka-full battle gear. Yun lamang po, mga sir. Ano naman? Sino po ang pwedeng sumagot? Si Kibuloy nagsabi, hindi magpapahuli ng buhay. Hindi naman po ito husgado, mga sir namin, mga bayani namin. Hindi po ito husgado. So, malaya po kayong makasagot. Magandang umaga po sa ating kagalagang na senador. Senator Robin Padilla. Doon po sa mga miyembro ng Regional Mobile Force, prescribe uniform po nila yon. Meron po silang... linawin po natin. Meron po galing sa ibang lugar. Yung po ang kanilang uniforme. Opo. Wala po ng KOJC. Yun. KOJC, pwede po kayong matanong na paano po ba ang nangyari na kanilang protocol sa inyo? Tama po ba yung protocol na ginawa? Meron po bang... Sasagutin mo. Sino po pwede sumagot? Kasi yun daw po, alam nyo, talaga pong batid naman po natin, na hindi naman po tayo magkaiba sa isa't isa, Ibig ko pong sabihin, sa matagal na panahon, si Pastor Kibuloy at ang PNP at ang mga sundalo, matagal po tayo magkakasama laban sa komunista. Okay, so malinaw naman po sa atin, na tayo ay may pinagsamahan. Opo. Ang tinatanong ko po sa inyo, ito lang po ba yung panahon na nakita nyo yung uniforme na yun? So, sa matagal na panahon, kasama po natin sila eh. Yes po. Ito po ba, nung nangyari dun sa KOJC, first time po ninyo na nakita itong mga uniforme na ito? Your Honor. Many times they serve already search warrant, arrest warrant po. NBI, CIDG, DCPO maybe, and Regional Police 11. Ilan po yung sinerve po nila, nag-search po talaga sa slab. Hindi po yun ang uniforme na parang lulusob po ng gera. Hindi po ganun, Your Honor. Yung uniforme po na una yung nakita, yung civilian. Yun po. Yung blue, yun po. Ano pong tawag po doon? Type po. Type po na uniform, Your Honor. At tinanggap po namin ng maayos. Kasi po, may gate po kami. We don't need to put ladder at aakyatin at babasagin yung gate namin. Hindi po. Kakatok po sila, bibigay po yung search warrant or warrant of arrest, may lawyer po kami, chine-check lang po kung ano pong isi-search na nakasulat po kasi doon. And we let them search every corner of the building kung ano pong gusto lang i-search. Pabalik-balik na po sila. Yung NBI po, I think last week po, nag-search po doon. So ito po, yung June 10 po, naking pong pagtataka namin, para pang lulusod na po sila sa gera at parang they are ready to kill. 4 compounds po namin, ganun po. Nabigla po kami mga bang kalibre na and we are unarmed. Wala po kami mga baril doon. Bigla po sasampa doon sa gate po namin na para po mga magnanakaw po sila. Kakatok lang po kayo, bubuksan po namin kayo. And they are so deaf. Walang narinig and we are always telling them, may lawyer po kayo, pwede po yung hintayin. Para makita na po yung dokumento kung ano po nakasulat doon. As soon as the lawyer arrived po, chinek po, pinapasok po sila. At wala naman po nakita. Babalik na naman po sila for second wave. Yun pong sabi ni General Torre po, Your Honor. Tema yan. But it should be according po sa police operational procedure po nila. Bakit po ganun? Ano ang intention natin? Bakit po naman namatay po na 2 katutubo po doon sa bilang? Bakit yung hindi kasali po sa
Confirm po namin, sinali po yung community po doon, sir. Bakit po parang nananakot po kayo, sir? Bakit po matataas yung kalibre baril at tinututok po sa amin, you disturb our prayer time 4 a.m. po doon, sir. Bakit po? For the previous, how many times? 4 times po, nag-serve po kayo ng warrant doon. Senate, Congress, CIDG, 20. Maayos po, sir. Very peaceful po kasi we are law-abiding. Papasukin talaga kayo. There's no way po nahaharang po kami. Tumarang na po kami, sir, kasi inunahan po kami, sumampak po agad sila. Binasag, giniba yung gate sa Glory Mountain po, sir. Doon po sa compound namin, sir, kung hindi po namin naabutan, sir, sira din pong gate namin kasi tinalian na po nila ng kanila pong malaking truck, hilain po, napersahan po. And we always reiterate, sir, may lawyer po kami, pwede pong mahintay. Parang wala po silang narinig po, sir. Kaya nagtaka po kami, ano ba to? Ready to kill na po ba kayo? Alam naman niyo, wala kaming armas, sinurrender na po, di ba po, sir? Ang tanong po, sir, Region 10, 11, 12, and 13, sila po yung atas sa command po sa kalang lahat po, sir. Kasi simultaneous po eh. Hindi po kanya-kanya po yan. May nagdikta po dyan lahat na ito po yung gagawin lahat. Bakit po naka-full battle gear po, sir? May mga sniper pa, may chopper pa po, sir, at ikot-ikot po, sir. So, yung tanong po namin, is that the way? Huwag kang mag-alala. Manyak lang din ang susuporta sa mga manyak. Sobra po excessive pangaras, pang-intimidate po. And remember po mga sir, hindi ba yung parang simbahan? Eskwelahan po din yan. Mag-graduation po, na-cancel po sir. Ay nagkataan. And take note po sir, yung eskwelahan po dyan, majority of the students and the parents were not kingdom members. Hindi po taga kingdom. Kaya yun po nagre-reklamo sir. Sila po ang nagre-reklamo. Bakit ganito? Bakit ganito? It's like police brutality po, sir. Excessive shoulders, that is pure abuse of power and abuse of authority po, sir. Kailangan po may managot po dito. Kung hindi mo po ang Grand Commanders na pag-utusan na sila, sino po? Yun po, yun ano. Ibig niyo pong sabihin, Sir Carlo po, Carlo Katiil, naramdaman niyo po na in danger kayo nung oras na yun? Yes po, sir. Sobrang in danger po. Sabi po nila, sir, pinumbahan namin ng water shower lang po yun, sir. Kami po yung nabasa. What to do that place? Bakit po kayo sasamparin, sir? Bakit magbibidan niyo po yung gate? Kanina po nakikiusap. Mga bilhin po ba kayo? Hindi po nyo alam ang pakiusap na hintayin niyo yung lawyer. Kasi papasukin naman kayo. We want it organized po, sir. Every building, kahit kisame, kahit po akit na nga kaldero, binuksan kahit yung refrigerator, binuksan po. Lahat po, walang problema. Mga bossing, iinto na natin yan. Ilang beses nang pinaulit-ulit yung mga sinasabi dyan. Ano po mga kababayan? Nakakapagod lang po. Anyway, mga bossing, sabi ni White Shield, addict leader, addict supporter. Di kayo, manyak leader, manyak supporter din. Ano, mga kababayan? Nakakabwisit lang po doon sa hearing nila, mga kababayan. Gusto nilang pagmukain na ang ating mga kapulisan ho, mga bossing, masama po yung ginagawa. Biruin nyo naman si Bato gustong ipilit. Bakit gano'n? Nakamas yung mga kapulisan. Wag daw idahilan na kesyo nakakalanghap ng usok. Samantalang ho, mga kababayan, yung ating mga kapulisan doon sa Davao. Ano po? Maghapon pong nasa kalsada, nakakalanghap ng usok, nakakalanghap ng alikabok, at the same time nagkaroon ng COVID, pero para kay Bato, nakakatakot yung may mask. Di nakakatakot din pala mga bossing nung panahon ng COVID. Isa pa hong napun ako dito mga kababayan, Robin Padilla ha? Robin Padilla, meron siyang itinatanong na batas. Meron siyang itinatanong na batas kung ano yung kumbaga tamang pagkakaintindi at tamang pagpapaintindi. Dalawa yung option niya. Isa yung Department of Justice, mga kababayan, Undersecretary ng Department of Justice, at si Torion. Ang tinanong si Torion na lawyer ni Kibuloy, di ho ba dapat doon sa Undersecretary ng Department of Justice para mas maintindihan? Ang tinanong si Torion. Tingnan nyo po, kahihina ang utak ng mga senador na ito, mga kababayan. Kayo na po ang humusga kung kailangan po yan, no? Lalo na si Bato de la Rosa, na mapabilang sa mga susunod na ma-elect na mga senador. At kayo na din po humusga, mga kababayan, no? Na
Sana mapaaga na yung ICC. Sana mapaaga na yung ICC. Isa sa pinakagusto kong damputin ng ICC si Bato de la Rosa, mga bossing. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss. Paalam po muna at huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share ng ating live stream.